Hingi rin naman tayo ng update mula sa PCO at Task Force El Nino kay ASEC Joey. ASEC Joey, ano bang bago sa PCO? Thank you, ASEC Dale, Yusek Marge. So kanina inilunsad yung kaunahang edisyon ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. So ito ay inisyatibo ng Presidential Communications Office at ang line agency ng PCO na nangunguna dito ay ang Philippine Information Agency. So kapihan na naman. So sasabihin nyo, anong pinagkaiba nito sa ibang kapihan? Smorgasbord kasi usually ang kapihan, yung topics of the day or the week ang pinag-uusapan. Pero ito more focused kasi ang mga guests dito ay mga regional director ng mga ahensya. For example, today, DPWH. So, mamaya meron tayong makakausap para bigyan tayo ng detalye tungkol dito sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. At sa Task Force El Nino naman, kahapon po ay nagkaroon po ng briefing ang NDRRMC patungkol po sa typhoon na si Aghon. Pero nabanggit po ng climatology section ng Pag-asa na nasa panahon pa rin po tayo ng El Nino. So kahit humuhupa na po yung effect ng El Nino ay hindi pa po tinoterminate yung El Nino climate pattern. Siguro po by June, mag-shift na po to neutral conditions bago naman po tumuloy sa La Nina sa July, August, September. Hindi pa rin po opisyal na pumapasok ang ating rainy season pero nga si Bagyong Aghon, yung unang bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. So nandyan pa rin yung panawagan natin talaga. Kabilang na rin yung sinabi ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghanda ang lahat ng local government unit para po sa paparating na La Nina at tag-ulan dahil nga in as much as we do not want Aghon to be our test case, meron pong damage to property, to infrastructure, at meron ding casualties. Handa naman po sa speech po ng ating Pangulo bago siya tumulak papunta sa Brunei, sinabi niya na handa naman ang mga ahensya ng gobyerno pero kailangan po natin ng pagkakaisa para po talaga maalpasan natin kung anumang krisis ang papasok sa ating bansa ngayong taon. Maraming salamat, ASEC Joey, at aasahan namin ang mga update mo mula sa Task Force El Nino.